Ngayon, ang problema daw nito, may umusok daw, sabi nung may-ari. Pero pagka chinarge natin itong charging, yan, nag-charge naman siya. May indicator light. Yan, kahit na i-on natin to, walang power o wala siyang display. Pero yung kanyang indicator light na charging ay meron. Okay, ito yung ating aalamin kung ano yung naging problema. Kung bakit may umusok daw sa loob. Hello mga katek! May gagawin ulit tayo isang Bluetooth speaker box. Ang kanyang model ay KTS-1199. Ang problema nito, no power daw. Yan, D8 yung speaker niya. Dalawa. Okay? Yan, kahit na i-on natin ay walang indicator light o walang display. Yung kanyang speaker ay walang indicator light na lumalabas. Ngayon, ang problema daw nito, may umusok daw, sabi nung may-ari. Pero pagka chinarge natin itong charging, yan, nag-charge naman siya. May indicator light. Yan, kahit na i-on natin to, walang power o wala siyang display. Pero yung kanyang indicator light na charging ay meron. Okay, ito yung ating aalamin kung ano yung naging problema. Kung bakit may umusok daw sa loob. Okay, bubuksan lang natin. Yan, buksan na natin. Yan, may nasunog na. Tama yung sinabi ng may-ari na may umusok. Ito yan, kung makikita nyo to, sunog na sunog yung kanyang copper. Papunta siya sa regulator ng 7805. Ngayon, yung copper na yun, nakakontak sa power switch. Yan. Tapos, nakakonect yan sa 7805. Mga pwedeng dahilan kung bakit nasusunog yung copper. Pwedeng shorted yung regulator. Pwede rin may shorted yung mga SMD. Ngayon, checkin natin kung ano ang naging problema. Yan, kailangan natin ng tester. Tapos, raise tayo ng times 1 o times 10. Ubra naman. Okay. Checkin natin. Kahit times 1, pwede rin. Dapat hindi shorted. Pag pumalo ng ganyan yan, ibig sabihin may problema tayo sa regulator. Yung ating isang test prod ay sa ground. Okay, ito yung ground niya. Miski magkabaliktad yung tester natin muna. Okay lang yan. Tapos ito yung input. Yan yung parte na nasunog yung copper. Pero hindi shorted eh. Yan yung papunta dito sa regulator. Pag binaliktad natin to, may palo siya. Pero hindi shorted. Check natin yung nasa dulong parte. Yan, ito yung mismong output ng regulator. Hindi shorted yun. Ibig sabihin na good yung ating regulator na 7805. Pero nasunog niya yung copper. Ngayon yung copper na to, kailangan muna natin linisin. Para makita natin kung saan siya nagka-problema. Yan, kahit na lacquer thinner lang yung gamitin nyo, ubra naman. Kung may acetone kayo, ubra rin. Okay? Yan. Yan, talagang nasunog yung copper mismo. Okay, yung nalinis natin, dahil okay yung regulator, yung mismong copper niya nasunog hanggang dito eh. Ngayon itong copper niya, yan, umaangat. Kailangan natin na tanggalin muna yung baterya. Para safe tayo. Tapos yung mismong copper na to, tatanggalin na natin. Kahit na anti-cutter lang gamitin natin dito. Delikado kasi yan pagka nagdidikit sa mismong body, pwedeng mag-short. Okay? Kakalasin lang natin itong copper muna. Yung musling copper, tatanggalin natin.
Importanteng tanggalin natin to kasi baka mag-short pa to dito sa mismong ground. Katabi niya lang yung ground eh. Pwedeng masira pa yung charging IC pagka dumikit doon. Yung parting nasunog, kakaskasin natin. Pwedeng dito rin kasi nanggagaling yung problema, kaya nasunog yung copper. Yan, sa experience natin, yung mga ganitong nagiging problema kung hindi nagkakaroon ng omido, pwede talaga na sa sobrang nipis lang ng copper. Kaya nagkakaproblema to, kaya nasusunog niya. Linisin ulit natin ng lacquer thinner. Ngayon dahil okay itong regulator, gagawin natin magja-jump tayo dito. I-jumper na lang natin ng wire. Huwag na natin i-connect mismo dito sa nasunog. Wire na lang ang gamitin natin dyan. Yan yung connection niya. Okay? Nag-jumper lang tayo. Ngayon, checkin natin kung okay ba. Okay? Ngayon, itatry natin, no? Yan, naglagay lang tayo ng jumper. Yung baterya nito, nasaan? Yan. Kakabit natin yung baterya muna. Tapos try natin i-on. Yun, no? Gumaan na yung ating Bluetooth. Ibig sabihin yung mismong copper lang ang nagka-problema. Okay? Check natin. Yan, FM. Hindi na rin siguro natin i-check ng sounds kasi baka maka-copyrightan tayo. Pero working na eh. Yung jumper lang yung ginawa natin. Okay, sigurado namang may napulot tayo na idea sa mga ginawa natin. Okay, para sa mga newbie ko at maraming salamat po sa inyo.